Sino nga ba ang hindi nakakaalam sa mga lantasik na awitin tulad ng Masdan Mo ang Kapaligiran o kaya naman ay Ang Balita? Ang mga kantang ito ay hindi lang basta sumikat sa radyo, kundi naging boses na rin ng bawat ordinaryong Pilipino dahil sa mga mensahe nito tungkol sa kalikasan at sa mga issue sa ating lipunan. Kilala natin ang Bandang Asin bilang isa sa pinakadakilang grupo sa kasaysayan ng musikang Pilipino. Pero sa likod ng kanilang mga sikat na kanta at malaking tagumpay, ay may nakatagong kwento pala ng mabibigat na sakripisyo, mga personal na laban at isang malagim na trahedya na nagtapos sa buhay ng isa sa kanilang pangunahing miyembro. Paano nga ba nagsimula ang simpleng pangarap ng grupong ito at ano ang totoong nangyari sa boses sa likod ng mga pamaskong awitin na pinakikinggan pa rin natin hanggang ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Para malaman natin ang buong kwento, kailangan nating balikan ang taong 1976 sa isang maliit na bar na malapit sa mga universidad sa Maynila. Dito sa lugar na ito, unang nagtagpo ang dalawang kabataang Ilonggo na parehong may pangarap na makilala sa mundo ng folk music. Ang una ay si Mike Nonoy Pelore Jr. na mas kilala bilang si Nonoy, na nung panahong iyon ay high school student pa lang sa University of Manila. Ang ikalawa naman ay si Cesar Saro Banares Jr. o si Saro na nag-aaral naman ng arkitektura sa University of Santo Tomas. Kahit magkaiba ang kanilang pinapasukang paaralan, mabilis silang naging matalik na magkaibigan dahil pareho silang mahilig sa musika at madalas silang magkwentuhan habang umiinom sa mga bar na kanilang tinatambayan. Dahil sa kanilang pagkakaisa, nagpasya silang bumuo ng isang duo at tinawag nila ang kanilang grupo sa pangalang Mike and Cesar. Gabi-gabi silang nagtatanghal sa mga bar at unti-unti nilang ipinaririnig ang mga kantang may malalalim na kahulugan tungkol sa karanasan ng mga karaniwang tao. Kaya lang, habang tumatagal ang kanilang pagtugtog, ay naramdaman ni Nonoy at Saro na parang may kulang sa kanilang tunog. Ang boses kasi ni Nonoy ay mababa ang tono, habang ang boses naman ni Saro ay mataas ang tinig. Napagtanto nila na kailangan pa nila ng isang boses sa gitna na magsisilbing harmony para maging mas buo at mas maganda pakinggan ang kanilang mga awitin. Sinubukan nilang mag-imbita ng ilang mga kaibigan, pero sa kasamaang palad ay wala silang mahanap na tamang tao na babagay sa estilo ng kanilang grupo. Pero hindi sila sumuko at ipinagpatuloy pa rin nila ang pagtatanghal gabi-gabi hanggang sa isang gabi ay may isang babaeng pumasok sa bar kung saan sila tumutugtog. Nang magsimula ng kumanta ang babaeng ito, talagang napahanga ang lahat ng mga tao sa loob dahil sa ganda at sa kakaibang lakas ng kanyang tinig. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Lolita Carbon. Lumaki si Lolita sa isang tahanan kung saan talagang bahagi na ng buhay ang musika. Kaya bata pa lang siya ay marunong na siyang tumugtog ng mga instrumento at nanalo na rin siya sa mga sikat na patimpalak sa radyo. Hindi nagtagal ay naging malapit si Lolita kay Saro at ang kanilang pagkakaibigan ay tuluyang nahulog sa isang malalim na pag-iibigan bilang magkasintahan. Nang marinig ni Nonoy at Saro ang galing ni Lolita, alam nila agad na siya na ang matagal nilang hinahanap para mabuo ang kanilang grupo. Nagsimula silang magtanghal bilang isang trio sa mga folk house at doon ay mas lalong gumanda ang kanilang pagsasama sa entablado. Isang gabi, habang sila ay nagpapahinga at nagiinuman matapos ang kanilang trabaho, may narinig silang kanta sa radyo na may linyang tungkol sa asin ng lupa. Nagustuhan nila ang magandang kahulugan ng kantang iyon, kaya naman doon nila nakuha ang inspirasyon na gamitin ang salitang asin bilang opisyal na pangalan ng kanilang banda na siyang tuluyang nagmarka sa puso ng mga Pilipino. Dito na pumasok ang mas malalim na kahulugan ng kanilang bagong pangalan dahil ang salitang asin ay hindi lang pala basta nakuha sa kanta sa radyo. Naisip ng grupo na ang salitang ito ay galing din sa isang sikat na kwento sa Biblia na nagpapakita na ang bawat tao ay mahalaga sa mundo tulad ng asin na nagbibigay ng lasa. Kaya naman naging layunin ng kanilang banda na gumawa ng mga awitin na magmumulat sa isipan ng mga tao tungkol sa tunay na kalagayan ng lipunan. Habang patuloy silang tumutugtog sa mga bar,
Unti-unting dumami ang nakikinig sa kanila hanggang sa mapansin sila ng isang opisyal ng malaking kumpanya ng musika na Vicor Records noong taong 1978. Dahil sa galing ng grupo, agad silang binigyan ng pagkakataon na pumirma ng kontrata para makapag-record ng kanilang sariling mga kanta sa studio. Nung una ay gusto ng grupo na gamitin ang mas mahabang pangalan na Asin ng Lupa, pero sinabihan sila ng kumpanya na mas maganda kung papaikliin ito para mas madaling matandaan ng mga tao. Doon na nga opisyal na ipinanganak ang pangalang Asin na kilala natin ngayon. Pero dahil bago pa lang sila, mabilis nilang pinirmahan ang kontrata sa sobrang tuwa nang hindi napapansin ang isang mabigat na kondisyon. Nakasaad pala doon na hindi sila mababayaran ng malaking halaga para sa kanilang mga kanta at ang karapatan sa lahat ng kanilang musika ay mapupunta sa kumpanya. Kahit ganito ang nangyari, mas nanaig pa rin ang pangarap nila na maiparinig ang kanilang musika sa buong bansa. Noong mga panahon na iyon, uso sa mga lokal na mga awit ang manggaya ng mga kantang Ingles at lalagyan lang ng Tagalog na salita. Pero hindi ito ang gustong gawin ni Saro dahil gusto niyang gumawa ng mga orihinal na awitin na may sariling mukha at pagkakakilanlan para sa mga Pilipino. Dahil dito, isinulat ni Saro ang kantang Masdan Mo ang Kapaligiran na naging kauna-unahan nilang plaka upang magbigay ng babala sa pagkasira ng kalikasan. Sa kabilang bahagi naman ng plaka ay inilagay ang kantang Sayang Ka na isinulat din ni Saro para sabihan ng ibang musikero na huwag puro panggagaya lang ang gawin sa kanilang karera. Naramdaman naman ni Nonoy na parang may patama sa kanya ang kantang ito, kaya sinubukan niya na ring sumulat ng sarili niyang kanta tulad ng Tuldok na kalaunan ay sumikat din ng husto. Hindi nagpahuli si Lolita dahil isinulat din niya ang sikat na kantang Pagbabalik na talagang kinapitan ng mga tao dahil sa bigat ng emosyon nito. Inilabas nila ang kanilang unang album na pinamagatang Asin kung saan pinagsama nila ang folk rock at mga lumang instrumentong Pilipino kaya naman mabilis silang sumikat sa buong bansa. Sinundan pa ito ng kanilang ikalawang album noong taong 1979 na pinamagatang Himig ng Pag-ibig na naglalaman ng isa sa pinakasikat na kantang pag-ibig sa bansa, kasama ang matapang na awitin na balita na nagpapakita naman ng hirap ng buhay ng mga Pilipino nung panahon na iyon. Ngunit kasabay ng kanilang tagumpay, unti-unti namang dumating ang mga mabibigat na pagsubok sa banda. Nagkahiwalay sa totoong buhay sina Saro at Lolita at ang personal na problemang ito ang naging dahilan kaya unti-unting nagkawatak-watak ang grupo. Noong 1981, nagpasya si Lolita na kumanta ng mag-isa. Pero makalipas ang 2 taon, isang grupo ng mga estudyante mula sa Cebu ang nakaisip na pagsamahin silang muli para sa isang reunion concert. Nagulat ang lahat dahil mabilis na naubos ang mga tiket at naging matagumpay ang kanilang pagbabalik, kaya naman nagpasya silang ituloy muli ang banda kasama ang bagong miyembro na si Pendong. Dito na nila inilabas ang mga bagong kanta tulad ng At Tayo'y Dahon at gumawa rin sila ng album na Mga Awitin ng Bayan Kong Pilipinas kung saan kinanta nila ang bayan ko para pag-isahin ang mga Pilipino gamit ang musika. Kilala ang Asin sa pagkakaroon ng matibay na prinsipyo dahil tinanggihan pa nga nila ang alok na malaking pera para kumanta sa kampanya ng pamahalaan nung panahon ni Pangulong Marcos. Para sa kanila, ang musika ay hindi pwedeng bilhin ng pera. Kaya lang, hindi rin sila nakaligtas sa mga away hanggang sa umabot pa sa suntukan sa entablado ang ilang miyembro kaya muli silang nagkahiwalay. Noong 1992, muling nagkasundo ang mga orihinal na miyembro para sa isang huling concert. Pero walang sino man ang nag-akala na ito na pala ang huling pagkakataon na makikita silang buo dahil isang malagim na krimen ang naganap noong gabi ng Marso 1993. Habang masayang kumakanta si Saro sa isang karaoke bar sa Cotabato, biglang nagkaroon ng gulo sa pagitan ng ibang mga customer. Sa gitna ng away, isang putok ng baril ang narinig at doon ay binaril si Saro sa noo na naging sanhi ng kaniyang agarang pagkamatay. Nahuli naman ang mga may gawa nito at nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Inilibing si Saro kasama ang kaniyang gitara na naging simbolo ng kaniyang buong buhay. Sa kasalukuyan,
patuloy pa ring nabubuhay ang musika ng asin sa pamamagitan ni Lolita at Nonoy na paminsan-minsan ay nagtatanghal pa rin sa iba't ibang lugar. Ang kwento ng asin ay patunay na ang musika ay may kapangyarihang magmulat ng kaisipan ng mga tao. Sa mga sikat na kanta ng asin na narinig mo, alin sa mga ito ang pinakapaborito mo at nag-iwan ng malalim na marka sa iyong puso? Ibahagi mo naman sa comments below ang iyong opinyon at huwag mo rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.